Alright, good evening po sa lahat mga friends. Again, this is our segment po ng Renewing of the Mind. Excuse me po. Sa ating pong patuloy na nagsisikap na makapagbahagi po sa mga kapatiran, sa mga friends and foes, sa mga critics and supporters, magandang gabi sa lahat. Ang ating pinili po talagang title ng segment natin is Renewing of the Mind. Dahil ang isang mananampalataya, as the Bible said, the work of God po sa isang believer is renewing of the mind talaga. Binabago po yung laman ng isipan sa patuloy na paglago po sa kaalaman ng kanyang karunungan mula sa aklat ng Diyos, yung pong Biblia. Okay. So yung topic po natin ngayon is about kamukha ng dati. Karamihan sa pinapaniwalaan ay ang iba hindi naman alam talaga kung anong pinapaniwalaan, kaya ang question natin, ano ba talagang pinapaniwalaan mo? Yan. At kamukha ng ating paulit-ulit na sinasabi, pag yung mga bagay na sinasabing pinaniniwalaan mo, ay dapat aralin mo muna ng personal. Okay? At balik-balikan po yung mga ating nakagisnang katuruan. Na marami naman po dyan, hindi naman talaga inaral, tinanggap lang natin na tinanggap dahil wala tayong choice, di ba? Pero nowadays, as I was saying po, we are living in a different time ng internet age, na kung saan po ay available talaga ang halos lahat ng information for us to really to be enlightened sa ating pag-iisip, okay, sa ating pinapaniwalaan. At kung meron man, there is nothing wrong to review, there is nothing wrong to rethink about things that we are supposed to be professing to believe, yan. And mind you, palagi po ang ating final authority is the Bible. Now, ang topic po natin is about the Dragon of Revelation. If you are a Bible reader and claiming to be Bible believer, I will show you some passages in the Bible. Siguro 4 lang po ito. As in my continuous study po, nakita ko po talaga mga friends yung consistency ng preterist view with regards sa interpretation po ng Bible as opposed po sa futurism. Futurism in the sense no, kahit dispensational ka, kahit traditional, whatever it is po, pag ang view mo ay future pa ang makikita mo sa Revelation, you are in a wrong crowd. You have accepted po yung traditional belief that came in po around 1800s, naging famous yan, from Darby to Scofield, and without knowing us, it was funded by the Zionist movement. Ngayon nakita natin ang epekto dyan po sa Middle East, na kung saan nagkakagulo talaga, because, and not only that, yung nangyayari po mga human rights violation dyan sa Middle East, dyan sa Gaza Strip, sa mga Palestinians, ay naku po. And blindly, it was supported by many professing Christians without really understanding what is happening there. At kung ano talaga turo ng Biblia. Now, I only have 2 points po. From the time po na I was able po to follow po talaga yung sinasabi ng 1 Corinthians 2:13, wherein merong warning si Pablo and at the same time instruction paano makikita po yung turo ng banal na espiritu at paano makikita yung turo lang ng wisdom of men o turo ng tao. And for how many years po, sa aking experience, naku po, ang daming paniniwala talagang nabago, naalis sa isipan, mga paniniwalang nagbibigay ng takot, nagbibigay ng confusion sa mind ng isang mananampalataya. And today, I am proud and I'm happy to say that I was liberated from that kind of mind and experiencing kung ano sinasabi ng Bible, yung renewing of the mind, kasi naalis po sa isipan yung napakaraming pinapaniwala ang hindi naman talaga turo ng Biblia yon. Good evening kay Ma'am Vivian David, thank you for watching. That is why sa ating topic po ngayon is ito po very controversial, very sensitive at very nakakagulat sa marami at marami na pong nabiktima dito
sa kanilang lalo na po yung mga doomsday preacher na pag merong event sa mundo, antimano, i-connect po sa Antikristo, i-connect sa 666, bukunin kay Satan. Pasensya na po ako, medyo inuubo kasi tinamaan po ako ng pneumonia, kaya konting tiyaga po. So, ang topic po natin is yung dragon po sa Revelation. Kung may Bible po kayo sa Revelation 12:3, makikita po natin doon ang ating teksto sa gabi ito. Doon sa Revelation chapter 12 verse 3 ay in the mind and in the eyes and the understanding po ni John, wherein ni-reveal po ng Diyos sa kanya yung mga magaganap na pagbagsak ng wrath of God sa Jerusalem. Meron pong binabanggit dyan na red dragon sa Revelation 12:3. If you have the Bible, putin ninyo. Sabi doon, and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads. Now, ito pong dragon na ating nakikita sa Bible natin, and most of the pastors na may tuturo, makita natin, karamihan, ang kanilang understanding po niya ay literal na, iba dragon, yung iba ay sinasabi ito na yung dadating na Antikristo, ito yung dadating na time ng makakalaban ng Diyos, etc. At gumagawa ng kung ano ng speculation, dinadala sa napakalayong panahon ang fulfillment ng bagay na nakasulat na yan. As I was saying po, consistently saying, that my position po is that all these things in the book of Revelation was already fulfilled, right? And it was fulfilled during the 1st century until 70 AD account, because yung Bible po natin from Genesis to Revelation was written primarily for the cause po ng Israel. First ng Old Covenant Israel and the New Covenant Israel of God. Yan. Kaya huwag kayong lalabas po sa unawa na yun at madaling maintindihan po yung Biblia. Nahihirapan po kasing maintindihan yan kasi nga po, hindi tinutumbok yung rule of interpretation na ating sinasabi, kamukha ng sinasabi natin, kahit anumang basahin natin literature man dapat alam mo kung sino yung nagsasalita, who is the speaker or the writer, mahalaga ma-establish yun. Secondly, sino yung kinakausap yung audience. Yan po mahalaga pa. Every time you read the Bible po, o kahit anong literature, hanapin mo sino yung speaker, sino yung audience, sino yung kausap. And thirdly, ano yung pinag-uusapan. Yan. Pag-establish po yung tatlo na yan, susunod po, ano ang circumstances during the time it was spoken. Yan po mahalaga. That's why, pag in-observe mo yan mga friends, madaling maintindihan kahit anong literature na babasahin mo. And that's also applicable po yun sa Biblia. In that sense, medyo lumalalim lang po yun sapagkat pag inobserbahan mo yung unang-una makita mo, yung mga speaker po sa Bible, ang kanya kinakausap po ay yung audience, the original audience, Old Testament, yung people po in the early times po ng BC period ng mga Israelites. Pagdating sa New Testament, ang kausap po dyan ay mga Jewish people in the AD period, noong 1st century. And with that understanding, you have to qualify and you have to adjust to the mind po ng original na kausap. That is why, pag nagbasa ka ng Biblia mo, hindi mo pwedeng i-interpret ng sarili mo yan. Kaya nga yung ginagawa ng mga literalists, ini-interpret yan ng literal, kasi they're using their own wisdom, yung kanilang unawa. That's wrong. Number one, yung language na ginagamit po nila during the 1st century at saka ng BC period ay malaking kaibahan kaysa sa language natin ngayon. Hindi tutugma po yung language natin sa language ng mga panahon na kausap ng Panginoon yun. That's one. Secondly, yung usapan po nila ay as a nation, Israel, ay connected po sa kanilang history way back sa Old Testament. That is why merong mga quotations, may mga words, may mga passages sa Bible natin na pag binanggit po at nabasa, yung kausap po mismo madali niyang maintindihan. Ang mukha po pag nabanggit sa Sodom and Gomorrah,
wala naman tayong kamalay-malay doon. Ngayon lang natin naririnig yan, di ba? Pero yung kausap po niya mga Hudyo during the New Testament, alam yon because that's part of their history. Ganon din po yung Gehenna, yung hell na merong fire, etc. Pag nabasa mo yung Gehenna in the Greek sense, hindi rin natin alam yun bilang mga Gentiles. Yung mga kausap ng Panginoon during that period, alam nila because again, that's part of their history. So, there are passages sa Bible po na imposibleng maintindihan mo kung ikaw mismo yung gagawa ng interpretasyon. That is why nga, ang instruction, di ba, sa 1 Corinthians 2:30, sabi niya, we teach not in the way man's wisdom teacheth, ang sabi niya, but which the Holy Ghost teacheth, and by comparing spiritual things with spiritual. Kino-compare po yung scriptures. Yun po yung tinatawag na analogy of faith. Pag sinabing analogy of faith, ina-analyze natin yung nakasulat sa Biblia, yung mga pinag-uusapan at sinasabi ng mga taong nasa Biblia. At analyzing the faith na nasa loob po ng Bible. So that you can get po kung ano talaga yung mensahe na galing sa Biblia. Right? Hindi yung ikaw ang maglalagay ng unawa sa binabasa mong talata. That's very, very wrong. Kaya maraming lumalabas na wrong teaching. That is why maraming nalilito, mga friends. Ngayon po, I will show you something. My position po din, I was then a futurist. Ano ibig sabihin? Yung naghihintay ka pa ng second coming, naghihintay ka pa ng end of the world, hinihintay mo pa yung pagdating ng Panginoon sa Kristo. Yan po yung aking position. Siguro po, by around 5 years from now, 5 years po going back, yun po yung aking position for 20 plus years. Pero alam nyo, during the pandemic, yung aking, I can understand po yung mga friends natin na hindi maintindihan yung preterist view, ay nalilito kayo sapagkat kung kamukha nyo ako na for 20 plus years na nga naman na pinapaniwalaan mo yung futurist understanding, ang mind po kasi ng tao, mahirap baguhin, hindi pwede ma-instant yan eh. But for those people, especially pastors who are still open sa learning, merong chance na makita yan, and sooner you will thank the Lord, you will thank God that you opened up, and honestly, tinignan mo mabuti yung mga bagay nito, thus, na-confirm mo kung ano yung totoo. Yan po yung mahalaga. Good evening kay Irene Lindo Basa, thank you for watching. Kaya mga friends, ang nagpapabago ng ugali, ng buhay ng tao ay yung kanyang isipan. Tandaan nyo. Pag ang isipan po hindi nagbabago, hindi magbabago lahat ang nasa paligid mo. Kaya nga yung mga taong, mga friends natin na pansinin nyo for 20 years ago, dahil hindi nga nababago laman ng isipan, anong laman ng isip nila? Di ba pareho pa rin? Umiikot-ikot lang sila doon. Yung kanilang frustration, yung kanilang envy, yung kanilang galit, yung kanilang failure sa buhay, etc. Panay negative po yun. Pero, pag ang mind mo nababago yan, because you are learning, naiiwanan mo na yung mga ganong klase ng kaisipan, sapagkat umaakyat po yung klase ng isipan mo. Nawawala na yung ganong isip dun sa mga negative thoughts. And that will give you a lot of benefits sa buhay po. Di ba ba? And you will be happy because yung mga negative things ng past, nakalimutan mo na, iniwanan mo na because natututo ko ngayon, uma-advance po yung laman ng isipan mo. And that is very, very good po sa isang tao. And the only way po, the best way is to learn what is the Bible is showing us. Now, mga friends, okay, paano kung masasabi na ako'y nakatitiyak na ang Panginoon ay dumating na talaga at naganap na lahat ng sinasabi ng propesiya ng second coming ni Kristo, including po yung dragon. Yan, mahalaga po yan. Now, kung ikaw ay naniniwala sa Biblia, I hope you believe yung naniniwala ka doon sa propesiya ni Daniel. Pag nabasa niyo po yung prophecy ni Daniel chapter 2, may hula po si Propeta Daniel. Kasi nga po, ang mga tao, hanggang ngayon, ang pinag-uusapan ay yung pagdating ng Panginoon sa Kristo.
Well, akin pong sinasabi mga friends, ng Kristo po, yung Jesucristo, after nung siya pinako sa krus, umakyat sa langit, ay bumalik na po nung ding panahon po ng 70 AD. Anong katiyakan? Ito po, pansinin niyo mga friends. Sa Daniel chapter 2, background na lang yan, bibigay sa iyo kasi mahaba pag binasa, merong imahe dyan na nakita si Nebuchadnezzar at ito'y binigyan ng interpretasyon ni Propeta Daniel. Yung imahe po na yan ay lumalarawan sa apat na mga great empires. Alam po nyo sa history po ito mga friends. Ito po ay hula ni Daniel, pero ang maganda nga po sa Biblia mga kaibigan, yung nakasulat sa Biblia ay natupad lahat. Ang kanyang pinakitang hula sa Daniel chapter 2, do sa image ni Nebuchadnezzar, yung ulo, sabi niya, ay yung emperor ng Babylon. Yung kaharian ng Babylonia na maghahari sa buong mundo. At naganap po yun. Okay. Around 600 BC po naganap yan. And then sumunod po, yung sa imahe ni Daniel, ay naroon po yung pangalawang imperyo, yung pong Medo-Persian Empire, na kumakatawan doon po sa kanyang dibdib breast nung breast and arm ng image na yon, kumakatawan sa Median at saka Persian Empire na naghari din after nung around 500 BC po nangyari. So 600 BC naghari po ang Babylonian Empire. Sumunod po yung Medo-Persian Empire around 500 BC. And then after that, yun pong belly and thigh, yung tiyan po at saka yung balakang, sabi, lumarawan naman po yun sa sa Greek Empire. At naganap po yung around 400 BC, naghari po ang Greek Empire sa pamagitan ni Alexander the Great sa buong mundo. At yung nga po yung dahilan kung bakit naisulat nga po yung New Testament, right? Scriptures. Okay. After that, dumating po yung sumunod na huling parte ng image na yun, yun pong legs, ang sabi niya, iron leg and feet of iron and clay. Yung feet na, ang sabi niya. Now, dito po ngayon, dadako tayo sa talata na yan at makikita po nating maigi mga friends na yung Panginoon Jesucristo, ang tinutukoy po sa hula na yon bilang propesiya na magaganap sa panahon na yon. So, nang dumating po ito, ikaapat na imperyo, yung pong Roman Empire, ito po yung nangyari, ang sabi niya sa Daniel chapter 2, verse 34, sabi niya, at dumating nga, thou sawest still that a stone was cut out without hands. Dali, palitan po natin ating Biblia ng ating mabasa ng maigi po. Kaya nga po mga friends, napakaganda pong maunawaan nito kasi nga po, ililigtas ka po sa mga katuroang lihis. Lihis talaga. At ililigtas ka nito sa mga pandaraya po ng mga pananakot ng mga relihiyon. Okay. Dito po sa Daniel chapter 2, anong nangyari? Anong nangyari? Yan, Daniel chapter 2, basahin natin uli po. Yan. Daniel chapter 2 verse 33. Yan. Ito po yung ikaapat na bahagi ng larawan doon sa propesya ni Daniel. Pagtsagaan niyo po mga kaibigan kasi po itong ipapakita ko sa inyo, mga talata po ng Biblia, mga konti lang po ito at napakatibay po nito na katotohanan na dumating na talaga yung Panginoon Jesucristo noong first century at kasalukuyan naghahari po ngayon mga friends. Ano ibig sabihin? Tapos na po yung mga pandaraya ng maraming reliyon na tinatakot kay sa Antikristo, sa tatakan, sa lake of fire, sa end of the world, sa tribulation period. Tapos na po yun mga friends, tinan nyo. Dito sa Daniel chapter 2 verse 33, ito po yung last part ng image ni Nebuchadnezzar. Ang ibig sabihin, ito na po yung huling yugto
ng paghahari ng mga Gentile empires, so mga sinabing mga kaharian ng mga hintil na hindi mga taga-Israel. At matatapos ang sabi niya, ang kaharian ng pagdating ng Kristo. Paano tinapos? Ito po yun. Ito, dinescribe po yung huling empire ng Gentile sa hula ni Propeta Daniel. Daniel 2:33. Sabi doon, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Ito po. Kanya pong inilarawan po yung legs o yung hita o yung paa. Na yung paa niya ay may bahagi ng bakal at ng putik, sabi niya clay. Right? Ito'y nilalarawan po, mga friends, na ang panahon nito, sa pagdating po ng stone, tinig sa 34, verse 34, thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. Yan po, mahalaga po yan. So, sa Tagalog, yung tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paangbakal at putik na luto at mga yaoy binasa. Good evening kay Heidi Gaspar. Thank you for watching. So, yung Daniel 2:33, Daniel 2:34, nilarawan po yung huling emperor ng Roman Empire. At specifically, ang sabi sa 34, sa panahon po ng Roman Empire, dumating po yung stone, yung bato. Yan. Yung stone po na yan, anong ginawa ng stone, sabi niyan, ay tumama dun sa paanan ng iron and clay at winasak ito, ang sabi niya. Then sa 35, na magkagayoy ang bakal, sa 35, na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Yan. Sa English, then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. If you will notice, mga friends, yung feet ang nag-represent po sa kabuuan po ng image na yon. Yung brass, yung silver, yung gold ay kumatawan po yung sa Babylon, sa Medo-Persia, at sa Greek Empire, at yung iron and clay ay yung Roman Empire together with the apostate Israel. And when that happened, ang sabi, yung bato ay naging isang great mountain and filled the whole earth. Now, question, gaano katibay po ang katibayan ko? Ako ay challenge anyone po na magre-refute dyan na ito ay hindi mapapatibayan, sapagkat maliwanag po kung naniniwala tayo sa Biblia na yung stone po, okay, yung stone po dyan, tandaan natin, pag nabasa po natin ang Bible po natin, especially pag ito ay propesya, palagian po nating maunawa na yan na ibinigay po sa pamagitan ng, dali po, tagilin itong aking yan. Na po. Yan. Okay. Ang propesya po, pag binasa natin, hindi po literal yan na naisulat. Pagilid. Dali lang po kumisan hindi kasi tayo techie boy Yeah. Ano ba yan? Anyway. Okay. Hindi po literal yun. Yung po ginagamitan po ng simbolo ayon sa unawa ng mga Hudyo. Kaya po, kung paano pong naisulat yan ay lengguwahe na ang kausap po yung mga Hudyo. Therefore, sila po yung nakakaunawa. Kaya po, ang ating ginagawa,
kinukuha po natin yung interpretasyon. Kamukha ng stone. Sino ba yung stone na yan na tinutukoy? At paano natin matitiyak na dumating na nga yung stone na yan? Tingnan niyo po. Sa Matthew chapter 2, Matthew 21, pinakita ko po ito last time. Sa Matthew 21, habang ina-announce ng Panginoon yung kanyang pagdating sa Jerusalem, tandaan nyo, Matthew 21 hanggang 25, yan po yung tinatawag na Olivet Discourse, at yan po siya nagpapahayag ng judgment sa Jerusalem. Habang kanya pong dinidiscuss po yung judgment sa Jerusalem, una, pagdating sa Matthew 21, pagdating po niya, anong ginawa? Nagpunta sa temple, pinakita niya yung sama ng temple, tinawag niya Den of Thieves. Hindi na po Temple of the Lord Den of Thieves. Pinakita niya yung future po ng temple na yun, nang wawasakin talaga yon. Secondly, habang maglalakad siya, nakita niya yung fig tree, ang symbol po ng Israel. Anong ginawa? Isinumpa niya ito kasi walang bunga. Again, that's the curse na binagsak na po yung nation Israel. And then, nagpahayag siya ng mga parable sa mga Pariseo, gumamit ng parable of the vineyard. Kung familiar kayo, from 33 hanggang 43, makita nyo, that was the announcement po ng judgment sa Jerusalem because yung mga propeta ay specific na in-identify ng Panginoon na sila'y pumatay, including the Lord Jesus Christ. So what will happen? They will be destroyed, ang sabi doon. At sa ganong papahayag ng Panginoon, ang sabi sa verse 42, Matthew 21:42, tinan nyo. Jesus said unto them, Did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner, this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. You will notice, sa kanyang pagpapahayag po ng judgment, ay binanggit niya ng stone. The only time makita yung stone ay doon po sa prophecy ni Daniel sa Daniel chapter 2. Alright. So, mismong Panginoon Kristo, inaano siya, dumating na stone. O sino pa? O si Peter. Tanungin natin si Peter. Ito po'y katibayan na dumating na stone. As Acts chapter 2, makita natin yan. Acts chapter 4. In Acts chapter 4, ang sabi sa 11, okay, so sa verse 10, Acts 4:10, ilista nyo po, 4:10, 11. At mamaya ipapakita ko sa inyo, yung stone ay dumating na sa panahon ng feet na winasak niya. Hindi nyo. Be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by Him that this man is stand here before you whole. Binabanggit yung Panginoon sa Kristo, pinapahig ni Peter. Ang sabi sa 11, this is the stone. Again, pag nagbabasa po tayo, tinitingnan niyo po yung mga demonstrative adjective na this. This, tsaka yung is na linking verb or form ng verb to be na tinutawag. Pinapakita ko yan ay past tense or present tense. This is the stone. Sino yung stone na tinutukoy? Yung sinabi sa Jess na sino? Si Jesus Christ. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Kung anong sinabi ng Panginoon Kristo kanina, pareho. So dumating na stone. Isa pa, si Apostle Pablo sa Efeso 2, doon tayo sa verse 20. Yan. Ephesians 2:20. Anong sabi doon? And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Yan. So, fulfilled po yan. Dumating na yung stone. Balik natin sa Daniel 2. Balikan po natin Daniel chapter 2. Ay naku, kung naniniwala po kayo sa Biblia, mas paniwala natin ito nakasulat na ito. Ano sabi ng 34? Daniel 2:34. Thou sawest till that a stone was cut out without hands. Anong ginawa ng stone?
Pag nabasa niyo po yung cut out without hands, isa lang tinutukoy yan. Ang pinapaunawa dyan, hindi po gawa ng tao yan. It came from eternal source, and that's God Himself. Parang yung binanggit siyang yung temple made without hands. Hindi earthly temple, hindi temple gawa ng tao yon, gawa ng Diyos. The same thing. Yung stone po nito, ay Diyos ito na dumating. Thou sawest still that a stone was cut out without hands. Ano nangyari? Which is smote the image upon his what? Feet, that were of iron and clay. Alam po nyo, napaka-specific po at precise po ang bawat salita na mababasa natin sa Biblia. Kamukha po nung pagdating na stone. You cannot ignore this, you cannot deny this if you are a serious Bible reader and student, na dumating ang stone ay sa panahon po ng feet. Yan. Ang feet po is the last part of the image, and that refers to Rome. Right, yeah. And the good thing po, sa time ng Rome, in-specify po yung specific period of time na yung Rome po ay naging iron. You know, his feet that were of iron, ang sabi niya. At pag sinabing iron, that signifies po yung kanyang pagiging military empire. Kaya mahalaga po history, mga friends eh. Yun kay Galilea, okay, si Galilea, Virginia Ducat, thank you for watching. Ang Rome po, pag inaral mo ang history ng Rome, merong tatlong period of time: monarch, republic, tsaka military empire. Yung military empire, yun po yung designation niya ng iron, being hard. Okay? That can break anything that comes to his way. At nangyari po yan from the time ni Julius Caesar, around 44 BC. Okay? Down the line na yan. Now, so, consistent to, mga friends. Pag nandun doon ang stone, dapat nandun yung feet saka yung iron and clay. Kasi sa prophecy ni Daniel, pagdating na stone, i-analyze mo, alam po nyo, ang mahalaga po sa mga taong mga believers, sa mga professing people, mag-analyze kayo. Pag nabasa yung talata ng Biblia, huwag nyo muna isiksik yung alam ninyo, i-analyze mo ng maigi. Kasi hindi nyo maintindihan talaga yan kung hindi i-analyze. Anong nakita ni Daniel sa 2:34? Dumating stone, at yung stone ay tumama dun sa feet, at yung feet ay dinescribe na taglay ang iron at saka yung clay. Historically, makita nyo po yung pagiging iron and clay na yan is during the 1st century ng military empire at ng apostate Jews as Israel during the 1st century. Maliwanag po yun. Anong ginawa? And break them to pieces. So, ibig sabihin, mga friends, pag dumating stone, mangyayari na po yung propesya na ito ni Daniel. Magkakaroon ng fulfillment. Ngayon, ano ang katibayan natin na yung stone nga na si Kristo ay dumating sa time ng feet ng Rome, and specific po sa pagiging iron or military empire ng Rome? Easy po. Tingnan niyo yung Luke chapter 2. Luke chapter 2. Sa mga iba po, familiar na kayo dito sa pinakita ko na ito sa inyo eh. Luke chapter 2 verse 1. Tingnan niyo po maigi, mga friends. You cannot ignore this, mga friends. Kung kayo po ay nagtuturo ng Biblia, you have to look back and analyze mabuti tinuturo. Ano sabi ng Luke chapter 2 verse 1? And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Yan. Kamukha ng aking sinasabi po in one verse alone. This is very rich po. Napakayaman po ng verse na yan. Number 1, si Caesar Augustus. Again, you need history po. Huwag yung maniniwala sa mga false teachers na they don't need history to study the Bible. Nakalukuhan yun. Ang Bible po, historical book eh. Yung po ay ignoranting yung mga statement ng mga taong tamad mag-aral. Sabi doon, there went out a decree from Caesar Augustus. Okay. Sino ba si Caesar Augustus? Yan. Si Caesar Augustus po,
Siya yung sumunod na emperor after ni Julius Caesar. So, ibig sabihin, si Caesar Augustus, nag-utos na yan, at dito po sa talata na ito, na ating context nito from chapter 2, verse 1 hanggang verse 5, kung babasahin nyo, ito po yung batas na ipinairal ni Caesar Augustus na lahat ng mga Hudyo na kung saan man silang lugar napunta, kailangan bumalik sa kanilang lugar na kung saan sila pinanganak. At dito si Joseph at si Mary, galing po sila po'y pinanganak sa Bethlehem, so babalik sila sa Bethlehem. Dito po sa verse 5 ay nagdadalang tao na po. Ito na po yung Pasko na sineselebrate ng mundo. Yung nagdadalang tao yung si Mary at ipapanganak ang Kristo. Tingnan niyo po mga friends, wonder of wonders, yung katuparan ng propesiya na ipapanganak ang Kristo sa Bethlehem, ang ginamit para matupad dyan ay isang emperor ng Roma na hindi naman mananampalataya at kalaban ng Roma. That's the power of God. Kahit yung kalaban, pwedeng gamitin, hindi niya alam. So, that's one. Ano pang makukuha natin dyan? Sa panahon na ito, dito pinanganak yung Kristo. Ano ibig sabihin? Pinanganak po yung Kristo doon sa time ng feet. Ayon doon sa propesiya ni Daniel. So, maliwanag. Sa Daniel 2, ang prophecy, pagdating ng stone, babasagin niya yung image sa panahon ng feet na andun ng iron at yung clay. Alright. There is no issue pagka sinod mo yung Biblia. So, dumating ang Kristo sa panahon ng feet at hinarap niya yung iron, yung military empire, at yung clay, apostate Israel. And the most prominent pong makita niyo dyan ay yung pagharap ng Kristo ng mga apostate ng mga Hudyo at ni Pilate. Si Pilate po ay nag-represent sa Roman Empire. Yung mga religious crowd po ang nag-represent sa apostate Israel. Yung iron at clay nando doon at kanilang ipinako, pinatay sino? Yung stone, si Kristo. So mga friends, sa panahon na yon, that's how to interpret the scriptures. So balikan nyo, Daniel 2, balikan natin, Daniel 2:33 o 34. Pero, thou sawest still that the stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and break them to pieces. So fulfilled po yan mga friends. Yan ang panahon na nagharap na yung stone, yung iron at yung clay during the first century. And what happened? Verse 35. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together and became like the chaff of the sun or threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Yan po yung kingdom of God. That's the present growth of the kingdom today. Wherein, yung Kristo po ay kinilala sa buong mundo. After 70 AD, kumalat po, nakilala po yung Kristo sa buong mundo. That's how the kingdom po grows. Kasi nga po, ang thinking na marami, ginagawa literal yung kingdom ng physical, earthly, political kingdom, which was the error po ng mga Hudyo na kausap ng Kristo. Kaya hindi sa mapaniwalaan na tayo tanggapin kasi, anong sabi nila? Asa ng kaharian? Pakita mo sa amin ang kaharian. Ano sabi, sagot ng Panginoon Kristo? Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita. Ang kaharian ng Diyos ay nasa sa loob ng tao. The kingdom of God is within, ang sabi niya. So, very clear mga friends. Ganon din po, nung tinanong sa ni Pilate, are you a king? Sabi niya, ito yung maganda dyan eh. Nung tinanong siya ni Pilate, alam niyo pa yun, nagtanong din siya. Ganito rin tanong niya sa mga namumusong. Yan bang tanong mo na yan ay galing sa'yo o narinig mo lang sa iba? Kasi may mga ganun eh. Yung comment sa'yo, hindi naman pinag-iisipan nila yon. Narinig lang nila sa iba yon at kinokopya lang. No.
Bago mo itanong, pag-isipan mo muna. Ang mukha nun, tinanong niya, are you a king? Alam naman ng nakasulatan sa iyong hari na dumating. At ang sabi ng Panginoon, my kingdom is not from hence. My kingdom is not of this world. Yung kaharian na dala ng Panginoon Kristo, hindi political, hindi makalupa, kundi pang langit at espiritual ang sinasabi niya. That's the kingdom of God na sinasabi ng Kristo. That is why, hindi nila maintindihan eh. Kaya po mga friends, eto, pinakita ko sa inyo, yung prophecy ni Daniel na dadating stone sa panahon ng faith, sa panahon ng iron at ng clay, ay natupad na po yun. Alright. Ito pa yung karugtong po niyan. Ito rin po yung iron at clay, yun din po ang nag-compose doon sa dragon. Tingnan nyo maigi. Doon po tayo sa Daniel chapter 7 po. Tingnan nyo maigi mga friends. Ito po yung hindi nyo marinig sa mga nagtuturo na nanghuhula lang. Nagtuturo na hindi naman talaga tinitingnan kung ano talaga nakasulat sa Biblia. Good evening kay Pastor Rani Fennis. Thank you for watching again. Pag binasa po nyo yung Daniel chapter 7, yan po ay nagpaparalel o nagko-correspond sa Daniel chapter 2. Kung sa Daniel chapter 2, merong 4 na bahagi pong pinakita, yung head, which is the Babylonian Empire, yung breast, which is the Medo-Persian Empire, yung belly and thigh, which is the Greek Empire, at yung feet, which is iron and clay. Dito po sa Daniel ay gano'n din po yan, pero it was presented po using po yung symbol ng mga beast o hayop. Number 1 ang sabi, yung unang beast dyan, which yung pong Daniel 7:3, makita nyo, there are 4 great beasts came up from the sea, divers one from another. Pag nabasa nyo po yung sea sa Bible, most of the time, yan po ay ginagamit na symbol or metaphoric language na pertaining to Gentiles. Kasi ang contrast po ng sea ay yung land, kalupaan. Ang land po sa Bible, yan po ay reference po sa nation Israel. Yan po yung kanilang identity, yung the land. Kaya pag nabasa mo yung the sea in contrast sa land, yan naman po yung reference sa kamukha nating mga Gentiles, because yung land po ay covenant ng Diyos yan sa nation Israel, samantalang tayong mga Gentiles po ay walang covenant doon. Ganon din po yung sinabing beast. Yung description po ng beast dito, tayo po mga Gentile ay tinawag ng mga hayop in that sense. No offense meant po Kasi, going back sa Genesis, meron pong tao doon which is Adam. Yan naman po ay representation ng nation Israel. At yung mga beast po, yung mga Gentiles sa pinagtiwala, supposed to be, na sila yung magro-rule sa mga beasts, sa creeping creatures, sa mga fish, sa fowls of the air, etc. Aalagaan sila supposed to be ng Adam, ng tao or Israel. Right? That's the That's the picture pinapakita sa atin ng Bible. Kaya may mga terminong ganitong ginagamit na pag wala kang background ng Genesis creation account, hindi mo maintindihan talaga. Yun po yung nangyayari sa mga literalist reader, mga dispensational teachers. Sila mismo nalilito sa beast yan at saka sa sea. Hindi nila maintindihan. So dito, the 4 great beasts came up from the sea. And again, pag nakita niyo po yung creation ng Genesis, yung mga great creatures na sinasabi, yung whales, malalaking hayop, again, that's a picture of kings, rulers, among the beasts, among the Gentiles. And here it is, nakita mo na naman again, how we can understand this by going back dun sa original source ng creation account. So, the 4 great beasts came up from the sea. These are Gentiles. 4, ito. The first was like a lion, ang sabi niya. And had eagle's wings. Yan. Ito pong first na ito, no need to go there, mahaba po yan. This is in reference po ito sa Babylonian Empire. Okay? Yung susunod po,
The second beast is like a bear, ang sabi niya. Tandaan niyo po, pag merong ginagamit ng mga animals, it was used po as a description po nung nature or quality nung empire na yon, how they reign, how they act. Yan po ang makita natin doon. Good evening po kay Brother Domingo Sawadan. Thank you for watching from Abra. Verse 5. Now, and behold, another beast, a second like to a bear, and it raised up itself on one side, it had three, etc., etc. This one po is like a leopard. So you have now lion, you have now bear, leopard. Yung lion po is the Babylonian Empire, yung bear po ay yung Medo-Persian Empire, yung leopard po is the Greek Empire. Dinidiscuss ko po yan sa aming GC po ng Bible School. Medyo mahaba po yan. Hindi ko didiscuss dito. Now, look at 7. El Katindin, thank you for watching. Good evening. Look at 7. Verse 7. After this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast. Ito yung fourth beast. Itong fourth beast po na ito, magko-correspond po ito sa yung feet, yung fourth part ng image ni Nebuchadnezzar sa Daniel 2. Sabi doon, and it had great iron teeth. Yun po yung iron, no? Itong fourth beast na ito ay in-identify as described having an iron teeth. So therefore, this beast po, the fourth beast, is identified as iron. Ano pa? It devoured and break in pieces and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Meron siyang 10 horns. Binigyan po siya ng description. Verse 8. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots, and behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. No wonder, ito po yung Antichrist na tinutukoy dyan. The fourth beast, described as iron, at may 10 horns. Tandaan nyo, 10 horns, right? Tuloy natin. Dito po tayo sa, ito yung kanyang sinabi, dinescribe ni Daniel, dito sa verse 17. Ito po. Daniel 7:17. Sabi niya, these great beasts which are four kings which shall arise of the earth. So, very clear po. Yung fourth beast na yan, hindi literal na hayop. 4 po na hari, mga tao sila. Babylonian king, Medo-Persian, Greek, tsaka Roman Empire. Okay. So, from there, makita po natin na yung description, again, nitong fourth beast, ito, Daniel 7:19. Again. Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron, his nails of brass, etc. Verse 20. And of the 10 horns that were in his head, ayun na naman po yung 10 horns. Huwag niyong kakalimutan yun. Very important po yun. Verse 21. I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them. Sino yung saints? The believers. Sino yung horn? That's the enemy, the Satan, the dragon, the Antichrist, may 10 horns. Now, you'll see. Ito po yung sinasabi sa Revelation, mga friends. Revelation chapter 12, verse 3. Yan. Look at this. Revelation 12:3. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads, and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. O di ba maliwanag? Sa Daniel prophecy ni Daniel, yung ika-4 na beast, which is the Roman Empire, was described as having 10 horns and is speaking great things. Dito sa Revelation 12, exactly po, yung dinescribe na kalaban ng Panginoon dito at ng mga mananampalataya ay tinawag na Great Red Dragon, pero in fact, ito po yung Roman Empire. This is the Roman Empire at that time. Tignan nyo. At kamukha ng ating nakita kanina, yung stone
binangga niya na yung iron at clay. Ano ibig sabihin? Dumating yung Kristo, nagharap sila ng clay, which is the apostate Jews, under the protection ng Roman Empire. Hindi ba? Nung humarap kay Pilate, sino nagpapako? Ayaw man ni Pilate eh. Pero ang nagpilit ipako siya sino? Yung mga Hudyo. Eh hindi naman pwedeng ipako ng Hudyo kundi papayag si Pilate kasi sila yung may power, may authority gumawad ng death sentence. At nangyari, sino pumatay kay Kristo? Yung Roman Empire, yung power nila, at saka yung instigation ng clay, ng apostate Jews. That is why, sa Revelation 13, maliwanag po yun. Ayun o, 13:1. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise out of the sea, having 7 heads, and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Yan po yung nasa Daniel 7, mga friend. And it is the Roman Empire. Pero, merong isang beast naman na lumabas. So, dalawa sila eh. 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. The dragon is the Roman Empire. Kamukha ng sinabi sa Daniel 7 kanina. But this other beast, the clay, sumasakay lang ito sa power ng dragon, ng beast. Alright? Anong katibayan? O, 17, Revelation 17, verse 1. Ayun o, mga friends. And there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying to me, Come hither, I will shew unto thee the judgment of the great war that sitteth upon many waters. Tandaan nyo, ang Revelation po ay specific book pertaining sa judgment nitong great war. Hindi judgment po sa lahat ng tao yan sa buong mundo, no. It was a judgment meant po para dito sa great war na sinasabi, and for a specific geographical location. Hindi po sa buong planeta po yan. Tignan nyo, ano sabi ng verse 3 tayo? So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Kaliwanag po, mga friends. So, sabi niya, dinala daw siya ng espiritu sa wilderness. Ano nakita ni John? Nakita niya yung babae nakaupo doon sa hayo na makulay ang kasuotan at punong-puno ng pangalan ng blasphemy, at meron siyang 7 ulo at 10 horns. O, sino yung 7 heads and 10 horns? Babalik ka uli sa Daniel 7, yung 10 horns is the Roman Empire. After nung 3 empires na nawala, ang last empire, yung Roman Empire, eksakto tumating yung stone sa time ng faith, ng iron and clay, at eto sila. Yung iron, ang Roman Empire, yung beast, yung clay, yung Israel, nakaupo doon sa beast. Alright. Anong nangyari? So, dito po, 4 dinescribe sila, and verse 5, ayun o. Upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Yung Great War, tinawag na Mystery Babylon. Mystery siya, pero sa mga mananampalatay, hindi po mystery yan, maintindihan mo. Sino yan? O, verse 6. Literal ba yan na Babylon? No. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. Sino daw ito? Ito yung mga pumatay sa mga anak ng Diyos. Ito yung mga nag-persecute sa mga martyrs ni Jesus. Siya po yan. Yung Israel under the watchful guide and power of the Roman Empire. Ano pa? Tingnan nyo 18 doon sa verse 24, last verse. Describe siya, and in her was found the blood of prophets and of saints, and of all that were slain upon the earth. Alam nyo, dito lang sa last verse na ito, makita mo ang pinapatungkulan po dyan
na pinarusahan, na tinawag na Mystery Babylon, na tinawag na Great Whore, na woman na kaupo doon sa beast is none other than the apostate nation Israel na tinawag na clay. You want proof? Marami po tayo scriptural proof niyan na itong 24 ay reference do sa first century Jewish apostate people na tinawag niyang clay ng Bible. Kaya nga yung 18 makita nyo, this is a reference do saan? Sa burning ng Jerusalem. Kaya ang sabi sa Revelation 18, no, with the judgment of the great war na context nitong 17 and 18, sinong binibigyan ng comfort ng Panginoon dito sa darating na judgment na ito? Ayun po, Revelation 18 verse 20. Tingnan niyo po. If you have the Bible, just write it sa mga friends natin. Rejoice over her, thou heaven, and ye holy apostles and prophets, for God hath avenged you on her. Katinibay po mga friends. Magalak kayong, sabi niya, mga langit, mga apostol at propeta, sapagkat iginanti na kayo ng Diyos sa Kanya. Her, babae po siya, which speaks of Jerusalem. Very clear po mga friends. Kaya ito, nakita na, sinusunog ang Jerusalem, umiiyak yung mga merchant kasi nawala na yung business interest nila to. So again mga friends, very clear po ito, very strong ito, na matagal tayong naniwala sa turo ng mga futurist view, naniwala sa mga turo ng rapture, sa turo ng 666, sa tungo ng paparating ng tribulation, sa end of the world. Matagal po tayong nadaya dyan. Maling turo po yan. Kaya ang bunga, ayan, magulo sa Middle East kasi sinusuportahan nila yung Israel dyan na ang tanging layunin ay sakupin ang lugar na yan upang maging makapangyarihan yung bayan nila, and eventually sakupin din po yung buong mundo. Kaya okay lang po sa kanila na maraming pataying tao dyan kasi yun po yung turo ng tinatag na pre-millennial teaching. Kaya maraming Kristiyano doon ang sinusuporta ng Israel kahit sila'y minumura, kahit minumura yung Kristo nila, kahit sila'y pinapatay kung magpapayag sila tungkol kay Kristo. At sabi nga ng mga Israelita doon, kung dadating na si Kristo, papatayin din nila uli. Imagine, sinusuportahan mo yung gano'n na kinamumuhay ng Kristo. Bakit? Because of wrong belief. Kaya mga friends, kung susundan yung maigi ang katuruan ng Biblia, tapos na po yung tribulation na yan, sapagkat dumating na po yung Panginoon sa Kristo. Kaya ang question natin sa mga namumusong nasaan ang Kristo kung dumating na siya? Mag-isip ka mabuti. Wala pa ba si Kristo sa'yo? Kung wala ka pang Kristo, hindi ka sa Diyos. Marami pong talata sa Biblia magsasabi niyan. Kung sinasabing hinahintay mo pa yung Kristo na parting, ibig sabihin wala pa sa'yo. Number 1. Number 2, ano ba hinihintay mo Kristo? Paano ba darating? Ang kasing naituro sa'yo, narinig mo lang sa iba, dadating siyang may kamay, may paa, may katawan, at babalik na ganun din. Wrong. Hindi mo binasa ng maigi yung talata, hindi mo inaral mabuti yung laman ng Biblia, at kung sinasabi ng Panginoon, kung paano siya darating. Yun ang problema. Kaya, hindi mapaniwalaan ng mga tao ngayon, kaya magmagulo Pero alam po ninyo, kung maintindihan natin ng maigi yan, na yung Kristo ay nasa sa iyo na, at hindi mo na kailangan maghintay pa ng kanyang muling pagbabalik, sapagkat nangyari na po yan, dumating na yung Kristo, at nasa iyo na nga, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ba much comfortable yun? Kesa sa hinihintay mo pa, nasa iyo na pala. Di ba ba? Kung ang Bible po ang susundan natin, dumating na po siya, at siya'y nananahan sa bawat mananampalataya. Kaya yung mga naghihintay po, confused sila Hindi nila alam kung anong pinapaniwalaan nila. Why? Kasi nga po, hindi nagpatuloy sa pag-aaral. Galing po tayo dyan mga friends. Kaya lang, nakita natin ang katotohanan ito na napakatibay mula sa Biblia na hindi po pwedeng ignore ito, hindi pwedeng baliwalain. Lalabas
Yung mga hindi maniniwala, hindi naniniwala sa Biblia. Mas naniniwala sa kanilang speculation at unawa. That's wrong. Dapat ang paniwalaan mo yung nakasulat sa aklat ng Diyos. Yun po yung napakahalaga. So mga friends, mga kaibigan, we are living in a blessed days. Kahit po yung paligid natin hindi maganda, kahit yung panahon natin hindi maganda, sa physical world, wala naman po talagang kapayapaan. Anything that is of physical creation is subject talaga sa corruption. That is why, yung binigay na description ng Panginoon Kristo, the kingdom of God is not meat and drink, but joy, peace, and joy. Ang sabi niya, where? In the Holy Ghost. So mga friends, very interesting po yung study nito. Though, siyempre, hindi po ito majority belief, hindi ito famous, pero for those people po that can understand and receive this truth, you will be blessed. Good evening kay Iris Liwanag. Thank you for watching. As I was, when I was in a religious circle, siyempre, alam mo naman, pag you are in the crowd, mayabang, nasa crowd ka, you are you know, ang tinitingnan mo yung mga friends, yung kanyang mga common interest, etc., etc. But when the proper time comes, may hiwalay ka dyan kasi naghahanap ka ng katotohanan. Yes, sa una masakit dyan, nahiwalay ka, pero later on masasanay ka na, because that is the reality. Pag ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka magbibilong sa grupo. You will be excluded, just like the Apostle Paul. Nang sinasabing katotohanan, inihiwalay siya ng mga leader kasi natatakot sila na may mga ibang makakita ng katotohanan at mawala yung kanilang impluensya at mga interest. So mga friends, thank you so much. Kung meron po kayong question, I hope naging blessing po itong ating study nito. I'm telling you my friends, there is no time in my spiritual life na naging matibay po yung aking pinapaniwalaan tungkol sa pagdating ng Kristo, kundi sa panahon na ito, sa pamagitan ng aking nakikitang talata ng mga Biblia. Kaya nga ang challenge ko sa mga dati kong friends or mga nakikilala natin o hindi man kilala, kung matibay kayo talaga sa pinapaniwalaan nyo na paparating pala yung Panginoon sa Kristo, why not gumawa tayo ng symposium? Hindi debate, kasi debate, payabangan lang, awayan lang yan eh. Wala kang matutunan dyan. Siyempre, para lang, ano yan eh. Symposium. Magpipresent talaga kung anong katuruan na alam niyang matibay at totoo. And let the people listen and ask question. Yun po yung the best. Yun po hindi away. Yun po ay brotherly meeting ng mga naniniwala sa Biblia at may pananampalataya, at ikukumpara natin alin ang maliwanag na katuruan mula sa Biblia. Yung bang paparating pala yung Jesucristo o yung dumating na yung Kristo? Yan pong issue mga friends. Kaya I hope in time to come, kayo man po mga viewers natin, seryosohin niyo po ang pag-aaral ng Biblia, sapagkat yan po ang katotohanan. Yan po ang kahuli-huli ang katotohanan na makita mo habang buhay ka sa lupa. Bigyan mo ng panahon yan. Kasi yan po yung salita ng Diyos at magbibigay siya ng maraming biyaya sa buhay po yan. So again, thank you so much po. I hope makalaya po kayo sa kaisipang relihiyon. I hope mas lumalim po ang unawa natin sa mga bagay ng Diyos at makatakas kayo, makalaya sa mga maling turo na aalipin sa isipan po ng maraming tao. So again, thank you so much po mga friends sa kasama kong nag-aaral, at tayo po ay magsara sa panalangin. Ama, maraming salamat sa biyaya ng buhay na impinagkaloob sa amin. Ikaw ang mapulit, mapasalamat o Diyos sa mga bagay nito. This I pray po in Jesus Christ our Savior. Amen. Thank you po sa lahat at maging blessing po ang mga bagay nito sa atin. Thank you so much po.